Anim na signs na nasa tamang babae ka na. Makinig ka para malaman mo. Number 1, may kapayapaan kang nararamdaman, hindi puro kaba. Kapag kasama mo siya, kalmado ang isip mo at hindi ka laging nag-overthink. Hindi ka natatakot magkamali dahil alam mong pag-uusapan ninyo ito ng maayos. Number 2, suportado ka sa pag-unlad mo. Masaya siya sa mga pangarap at tagumpay mo na nagagawa mo. Maliit man ito o malaki. Hindi siya naiinggit. Bagkus, mas lalo kanyang tinutulak na maging mas mabuting bersyon para sa sarili mo. Number 3, marunong makipag-communicate. Hindi siya mahilig sa silent treatment o parinig. Kapag may problema, diretsong usapan ang gusto at solusyon ang nais niyang pag-usapan. Tanggap ka niya kung sino ka. Hindi niya sinusubukang baguhin ang buong pagkatao mo. Tinutulungan ka niya at tinatanggap ang iyong mga mali o mga negative na tungkol sa iyo habang sabay kayong nag-i-improve at nagpapaunlad pareho. Number 5, may respeto sa iyo at relasyon ninyo. Kahit wala ka, maayos pa rin ang kilos niya. Pinoprotektahan niya ang relasyon ninyo at hindi ka niya binabastos sa salita o gawa. Hindi siya gagawa ng mga bagay na alam niya masasaktan ka kasi pinapahalagahan at nirerespeto ka niya. Kung karamihan dito ay nararamdaman mo, number 6, i-follow mo ako para malaman mo na ang babaeng iniisip mo ngayon habang pinapanood itong video ay nasa tamang babae ka na. Lalong-lalo na kung karamihan dito ay nararamdaman mo. Tandaan mo yan. God bless. Ang tukso, lumalapit iyan. Pwede mong sunggaban pero pwede mo ring iwasan. Makinig ka para malaman mo. Nasa sayo na yan kung kumagat ka sa bitag. Pero kung hindi mo kaya, marupok kang nilalang. Kasi bago mo kagatin at maakit sa tukso, dapat gamitin mo muna ang utak mo. Mag-isip kang mabuti ng paulit-ulit kung handa kang may magbago sa buhay mo at handa kang may mawalang tao sa buhay mo. Siyempre, ang tukso may maganda at pangit na maidudulot. Yung maganda na dulot nito ay nag-enjoy ka ng sandaling ligaya lang. Pero ang pangit na dulot naman, may nasira kang tao at tiwala at lubos na nasaktan. Kaya ang hatid nito sa buhay mo ay merong pagkamuhi dahil yung tiwalang binigay sa iyo ng buo ay may sakit ng nakaakibat at lamat na hindi mo na maibabalik pa dahil meron ka ng nasaktang damdamin ng iba. Na kahit pa nakapikit, nakikita pa rin ang dulot na sakit sa pagtataksil mo at siyang nagbigay rin ng pagkasuklam ng pait sa taong nagmamahal sa iyo ng totoo pero niloko mo. Tandaan mo yan. God bless. Naging toxic siya nang dahil sa trauma niya sa'yo. Hindi siya naging ganito dahil gusto niya. Naging ganito siya dahil pinaranas mo sa kanya ang mga bagay na ipinangako mo na hindi mo naman ginawa. Dati, payapang isip niya. Ngayon, konting katahimikan mo lang, nag-overtake na siya. Konting pagbabago ng tono, natatakot na siya. Hindi dahil mahina siya, kundi nasira mo ang tiwala na buong buo niya namang ibinigay. Oo, naging paranoid siya. Oo, masakit na siyang magsalita. Oo, paulit-ulit siyang humihingi ng assurance. Pero tanungin mo naman ang sarili mo. Bakit niya kailangang humingi ng assurance kung hindi mo siya pinaramdam na nawawala siya sa'yo? Paano kanya muling pagkakatiwalaan kung sa bawat okay lang ako mo noon, may kasunod palang kasinungalingan? Paano siya magiging kalmado kung ang taong dapat nagbibigay ng seguridad ang mismong nagbibigay o dahilan ng takot niya? Hindi ganon kadaling burahin ang pakiramdam ng pagkakanulo at kawalan ng respeto. Hindi sapat ang iyak niya ngayon, tapos bukas ay aasahan mong okay na ulit siya. Hindi siya sirang gamit na aayusin ng isang sorry mo lang. Hindi siya sugat na gagaling sa isang gabi lang.
Kung gusto mo siyang bumalik sa dati, kailangan mong harapin ang sakit na ikaw mismo ang naging dahilan. Hindi para ipagtanggol ang sarili mo, kundi para intindihin kung bakit siya nasasaktan. Dahil minsan, ang taong tinatawag mong toxic ay siya ring ang taong pinagod mong magmahal pero hindi pa rin bumibitaw. Tandaan mo yan. God bless. Hindi nga nag-cheat pero wala namang emotional intelligence. Marami ang makaka-relate dito. Hindi lahat ng relasyon ay nasisira dahil may third party. Minsan dahil sa hindi marunong makinig o umunawa ang isa. Yung tipong faithful nga pero kapag umiiyak ka, hindi alam kung anong sasabihin o gagawin. May mga lalaki na sobrang loyal pero emotionally distant. Hindi sila nanloloko pero parang laging malamig at walang pakialam sa nararamdaman mo. Mahirap yung ganon kasi parang ikaw na lang palagi ang lumalaban habang siya naman tahimik lang. Akala mo ayos lang kahit hindi naman. At kung minsan ang gusto lang ng babae ay maunawaan, hindi laging solusyonan. At madalas, gusto lang nilang marinig na naiintindihan kita. Hindi yung ayan ka na naman. Ang emotional connection ay kasing halaga ng loyalty. Kasi yon ang bumubuhay sa relasyon ninyo araw-araw. Sa mga katulad kong lalaki riyan, tandaan natin na hindi sapat na hindi ka lang nang loloko o manloloko. Kailangan marunong ka ring makinig, umintindi at magpakita ng empathy. Kasi minsan kahit gaano ka pa-faithful sa isang babae, kung hindi mo kayang iparamdam na mahalaga ang partner mo, mararamdaman pa rin niyang mag-isa siya. Walang kakampi at wala ka sa kanyang tabi. At sa mga babae naman, tandaan din ninyo na hindi mo responsibilidad na turuan ang isang tao kung paano ka dapat intindihin at mahalin. Kung ayaw niyang matutong makinig at magbago, hindi mo kailangan paulit-ulit na magpaliwanag. Minsan, ang tunay na lakas ay yung marunong nang bitawan ang taong hindi marunong makinig sa'yo. Tandaan mo yan. God bless.